Hello guys, welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala inyong Kuya Carl. So ang date po ngayon is May 4, 2025, which is Sunday. So ngayon guys, siguro ang i-discuss natin ngayon yung topic natin ngayon, which is kumbaga ito ay interesado ang lahat ng tao, lahat ng mga tao kung paano ba yayaman. Kasi nagpunta ako kanina sa drugstore at bumili ako ng loto, which is ngayon is 75 million na. Pero syempre alam mo naman ang loto, 'di ba, Ang loto is mahirap manalo sa loto. Kumbaga 75 million, 'di ba? Pero ang chance mo lang na manalo sa loto is 1 in 20 million. So ang hirap talaga manalo sa loto, guys. So kung iaasan yung inyong buong paycheck sa pagbili lang ng loto, mahirapan talaga kayong yumaman. Pero ito guys, share ko pala sa inyo kung kaya kung nag-vlog ngayon is meron tayong topic ngayon dahil sa ito nga, i-share ko na sa iyo yung mga secret ng mga mayayaman, kung paano sila yumayaman ng yumayaman, at ang mga mahihirap ay pahirap pa rin ng pahirap. So kung gusto mong yumaman, stay tuned lang kayo dito sa aking vlog ngayon, kasi i-reveal ko na yung mga secret. Dapat ito talaga pinag-aaralan talaga dapat to sa school. Hindi ko alam kung bakit sana nga nung kabataan ko, sana tinuro to sa akin para at least kumbaga mas maganda na yung buhay ko ngayon. Pero nalaman ko na to late na. Kaya ito guys, para i-share ko na sa inyo kung So punta tayo dito sa aking sa aking notes. Ito guys, how to be rich on a high yield dividend investing. So ito guys ang aking strategy, income strategy sa aking portfolio. Ang aking income strategy, my strategy is focus on income, not growth for now. So yun ang ating guys, bago tayo magsimula ng ating investment journey, yung ating portfolio, bibili muna tayo ng dividend stocks. Kasi ang tanong na importante na inyong kailangang itanong sa inyong sarili, saan nyo ba kinukuha yung pera na inyong ini-invest? Diba? Karamihan sa mga tao, which is 99%, kinukuha nila ang kanilang pang-invest sa kanilang mga sweldo, sa kanilang salary. At yung mga 1%, merong nagpamana sa kanila ng malaking pera. Pero syempre karamihan ng mga tao, wala namang mayamang mga relatives or tatay or nanay or lolo at lola. So karamihan sa atin nag-i-invest, kumbaga kinukuha natin yung portion ng ating salary, either 10% or 5% ng ating salary, para mag-save at mag-invest. So yun ang karamitan. So focus on income, not growth for now. So my metric is yield on cost, generate cash flow, return on investment. And then go all in on high yield dividend stocks for maximum return. Tapos
using other people's money, OPM, to accelerate portfolio income. So yun guys, ang isa sa mga kailangan nyo malaman kung paano gumamit ng pera ng ibang tao. Anong ibig sabihin ng pera ng ibang tao? It means paano kayo gagamit ng mga loans para makapag-invest. Kasi karamihan sa atin, di ba, walang pera, di ba? So paano mo gagamitin yung pera ng ibang tao para magkaroon ka pa ng maraming pera? Which is ito yung ginagawa ng mga mayaman. Nag-i-invest sila ng pera, which is naglo-loan sila sa mga bangko o sa kaibigan nila or kung kahit sino, at yun yung gagamitin nilang pang-invest sa kanilang mga business o sa basta sa mga ways para mag-make pa sila ng more money. Yan. Tapos setup-based weekly pay, MSTY, Coney, and VD Tesla. And then my goal is 10,000 a month to replace full-time and part-time jobs to be financial independent, retire early. So yun lang guys ang aking goal. Pag na-reach ko na yung 10,000 per month na kinikita ko sa aking dividends, pwede na ako mag-sitting pretty at pwede ko nang bitawan yung aking full-time and part-time job. Pero as of now, medyo malayo pa itong goal ko. So I'm still investing. Okay, so ito ang tanong natin. Why invest on high yield dividend investing? So bakit nga ba tayo nag-invest? Number 1, supplement your work income. Kumbaga, meron kang sweldo sa inyong trabaho, di ba? So itong kinikita nyo ngayon sa dividends, so magkakaroon kayo ng cash flow ngayon. Kasi nagpo-produce yung ininvest mong pera, nagpo-produce ng dividendo. So ito ngayon ay makakatulong sa inyo kung saan nyo kailangang gastusin o Tapos pangalawa, supplement income in case of life emergency. So ito guys, importante ito. Kasi hindi mo alam paano kung minsan bigla ka na lang mawalan ng trabaho. Bigla ka tanggalin sa trabaho, or ikaw ay ma-layoff, or ikaw ay magkasakit, or ikaw ay madisgrasya, or hindi mo alam kung anong mangyayari in the future. Paano na kung nawala ka ng trabaho? Siyempre pagka isa lang ngayon yung source of income, mahihirapan ka talaga, maghihirap ang iyong buhay, which is marami kayong nakikitang ganyan. Kaya mahirap guys umasa lang sa isang source of income. Kailangan gagawa kayo ng paraan para magkaroon kayo ng multiple source of income. Which is ang kailangan nyong gawin is inyong i-improve ang inyong passive income. Okay, so number 3, future investments. So kung kumikita kayo ng dividends, magkakaroon pa kayo ng extra na pera para mag-invest pa sa mga ibang mga other investment katulad ng real estate, tapos stocks, tapos pwede rin kayong magtayo ng sarili nyong small business or negosyo. And then pang-apat is to pay off debt, which is pambayad nyo sa makabayad na kayo ng utang. Kasi meron ng extra na pera na pumapasok sa inyo every month. So ito na guys, 10 steps to get rich on high yield dividend investings. Number 1, learn how money works. So ito guys, ang number 1, kailangan i-educate nyo ang inyong sarili how money works. Ito guys, hindi ito tinuturo sa school. Hopefully sana ito ituro sa mga bata to, para kasi ang alam nyo ang inaano sa school is
tinuturo lang nila is how you become a good employee. Yun lang yung tinuturo nila sa inyo. Pero they don't teach you how to make money. So anong gagawin nyo? Magbasa kayo ng finance books. At marami rin dito sa internet. So maraming resources ngayon. Yan, read financial books, Rich Dad Poor Dad, yan ang study investing, taxes, and how asset works. Ang pagiging ignorante ay magpapahirap sa iyo. Yan, ignorance keeps you poor. So kailangan talaga is financial education. Number 2, improve your relationships. Husband and wife, parents and children, brothers, sisters, friends and co-workers. So what are the pros? Anong advantage? Potential for wealth and happiness, generate wealth, combine income, stability. Ito guys ang kunwari nakakita kayo ng partner na perfect partner, pero hindi ito nagagarating na magiging masaya kayo. Ito lang ay makatulong sa inyo na magkaroon kayo ng fighting chance para maka-survive at hindi maghirap. Pero hindi ibig sabihin na ito na yayaman kayo. Kumbaga ito pa yung isa sa mga steps. Ito yung mga cons. Yan. Pag nakakita kayo ng pag nandito kayo sa isang toxic relationship, kuwari meron kang napangasawa, ang asawa mo is drug addict or sugarol or sa bisyo ng bababae, ng lalaki, ganyan. I will guarantee you guys, magiging poor kayo for the rest of your life. Yan Yan, pag nasa toxic relationship kayo, kailangan yung maka-get out sa mga ganyang relationship. Tapos magiging single and lonely kayo, no financial freedom, saka heavily dependent on others. So importante talaga ang relationship guys, lalo na sa inyong mga parents. Kailangan lagi nyong tutulungan ng inyong mga parents. Saka syempre kailangan maayos ang inyong pakikitungo sa lahat ng mga tao. Pag okay lahat, makakatulong sa inyo to. Pero pagka magulo ang buhay mo, malabo kayo maka-invest. So yun muna ang ayusin nyo guys. Okay, ito naman susunod. Reduce debts and risky behavior. Yan ang susunod nyo gagawin. Gambling, drugs, smoking, alcohol, party lifestyle, sexual behaviors, credit card debts, car payments, clothing, luxury items, bag, jewelry, gadgets, memberships, vacations. Ito guys ang ito ang magpapahirap sa inyo guys. Kung ikaw ay sugarol, meron kang bisyo, mga drugs, tapos naninigarilyo, yan, mga alak. Ito guys, imbis na gastusin nyo sa mga ganitong mga bagay na makakasira sa inyong katawan, dapat i-invest nyo lang itong pera na ini-spend nyo sa drugs, sa paninigarilyo at mga alak. Yan. Tapos mahilig mag-party, imbis na makagawa ng makakabuti sa inyo para mag-improve ang inyong buhay, yan, magpa-party. Tapos ito, sexual behavior. Ito, yung mga mahilig mambabae at manlalaki, yan, magastos din yan. Ito, tapos yung credit card debts, yung mga utang sa credit cards, sa mga high
yung mga high yield debts, yan. Kasi yayarin kayo nito, lalo na kung kung mahilig kayong mag-shopping at yan. Tapos ito guys, car payments. Kuwari bumili ka ng bagong sasakyan. Alam nyo naman guys, di ba, pagka bumili kayo ng bagong sasakyan, paglabas pa lang sa lote niyan, bagsak na kagad ang value niyan. Pero syempre ang monthly payment mo ganun pa rin. So in 7 years, bagsak na yung value niyan. Kung wari binili mo yung sakyan mo ng ng 50,000. In 7 years nasa na lang yan. Nasa 10,000 na lang. Ganun kalaki ang binabagsak ng kasi liability itong sasakyan. Tapos to, clothing, mga damit, luxury items, mga Louis Vuitton yan, mga mga cellphone, gadgets, yan, mga memberships. Kuwari may mga membership kayo sa gym, sa mga Amazon Prime, mga Netflix. Kuwari, marami kayong membership niyan, yan. Tapos mahilig kayo magbakasyon. Madalas. Kung madalas kayong ganyan, kumbaga limitahan nyo muna. Kung gusto nyo yumaman, okay lang na mag-enjoy guys, pero kumbaga kailangan merong limit din. Hindi yung lagi yung todo lagi. Hindi naman yung sasabihin nyo na maiksi lang yung buhay natin. Kailangan mag-enjoy naman tayo. Which is rin sa akin yun, okay lang sa akin yun. Pero nung guys, kailangan meron ding limitation. Hindi laging happy go lucky. Kailangan nag-iisip rin sa future mo. Yung ubusin mo lahat yung yung kinikita mo. Tapos susunod, you need to generate more income. Hindi ka pwedeng kunwari tatrabaho ko lang sa na sa janitor. Kailangan meron ka ring pangarap na na kumita pa ng mas malaki. So yung mga yung mga 6 na legal na paraan para para yumaman ka. So ito, kaya importante rin yung yung education din, kasi parang investment mo rin sa sarili mo yan Yan Kung gusto mo yumaman ito, pwede ka maging licensed professional. Either doctor, engineer, lawyer, teacher, or tradesman, or surgeon, yung mga malalaking sweldo. Yun, pwede kayong magtapos doon. Wag kayo pagka kukunin niyo lang sa college yung mga walang kwenta mga kurso katulad mga arts, ganyan, mga magsasayang lang kayo ng tuition fee. Kumbaga, wag na kayo mag-aral siguro. Kumbaga, magtrabaho na lang kayo. Kasi itong inaano nyo sa college at sa university, investment nyo yan para sa sarili nyo. So kailangan yung perang gagamitin nyo dyan, kailangan ng kinukuha nyong course yung malalaki yung mga kurso na malaki magbayad ng sweldo para worth it din siya, di ba? Tapos ito, science, technology, engineering, math. After that, entrepreneurship. Pwede kayo mag-business. Maraming mga tao yung mayaman, nagbi-business lang sila. Hindi sila nag-aral o lang sila. Naintindihan nila kung paano kumita ng pera. Yan, kahit na anong business ang gawin mo, yan, isa sa mga paraan to, entrepreneurship. Tapos, kung meron kang talent yan, kuwari singer ka, dancer, or meron kang mahilig kang gumawa ng mga YouTube video, or magaling kang mag-basketball, or ikaw isang magaling kang umarte, artista ka, yan, pwede kang yumaman dyan. Tapos kunwari may luxury sale to, kunwari nakabenta ka ng bahay, tapos sa alas o sasakyan, yan, pwede ka rin yumaman dyan. Tapos si CEO, yan, sa mga business lang to CEO. Kailangan
ito rin si CEO, kailangan, kumbaga, kailangan meron ka rin may-ari din ng business na to eh. Yun, isa sa mga paraan para yumaman. Ito. Tapos, start a small business, invest early. Even $100 a month. Or learn a high-income skill like sales or coding or making YouTube videos. Work to learn, not just earn. Take jobs that teach skills. Yan, no? Marketing, investing, leadership instead of chasing a salary. Stop saying I can't. Ask how can I, to force creative solutions. Yan guys, kung gusto nyo palang mag-generate ng more income, yan. Kung meron kayong full time, kumuha pa kayo ng part-time job. Ito nga, side hustle. Tapos sa mga spare time nyo, yan, instead na nanonood lang kayo ng TV at nanonood mga nagmamarites sa YouTube na nanonood ng mga walang kwentang mga videos, mag-aaral kayo paano pa kayo kumikita ng pera. Kuwari gumawa kayo ng YouTube video or kasi itong mga YouTube at mga Facebook, mga social media, pwede kayong kumita dito dahil ito ay isang paraan ng passive income. Okay. Tapos next naman, retirement plan. Kung meron na kayong meron kayong sa high yield dividend investing, kailangan meron pa kayong separate na retirement plan. Kuwari merong kung yung employer nyo offer ng match ng RSP or TFSA, kailangan grabe nyo na yun. Kaya employer match RSP, TFSA, mutual funds, pension. Tapos kailangan meron din kayong emergency money, emergency cash savings. Kailangan at least 3 to 6 months ng emergency fund. Para kung sakaling may dumating na emergency o na hindi nyo inaasahan, meron kayong maasahan. Okay, so nagawa nyo na lahat yan. Nagawa nyo na yung mga So dito na tayo ngayon sa stock sa dividend stocks versus growth stocks. Dalawang klase guys ng stocks, dividend and growth. So ano ang dividend stocks? Short to long term. Tapos yung risk level niya is low to high. Ang dividend stocks na you're receiving a dividend income every weekly, monthly, quarterly, or annually. Growth potential niya is low. Kunwari, binili mo yung dividends ng yung dividend stock ng $20. In 20 years, ganun pa rin ang price niya. Or baka mas mababa pa. $20 pa rin yun. Or even baka in 20 years, baka na yun, $10 lang. Tapos market cap, mid to large. Example, industries, REITs, banking, known ETF companies. Ito sa US to, sa Canada yan. Yieldmax, Defiance, Roundhill, Harvest, Yield Boost, Curve, Simplify, Hamilton. Ito yung mga known ETF companies na nagpro-provide ng dividend stocks. O ito naman, nandito naman tayo sa growth stocks. Growth stocks, mid to long term. Risk level high, growth potential high. Yan guys, kunwari bumili kayo ng growth stocks. Katulad for example, bumili ka ng Tesla stocks. Tesla, bumili ka ng ang one worth na stock niya is $50. In 20 years yung Tesla stock mo nasa $2,000 na. So ganun ng growth stock. Over time tumataas ang value niya. Yan. Yun ang kaiba ng growth stocks. Pero ang ng growth stocks, wala kayong nare-receive na dividends. Yan does not pay dividends, no income. And then need to sell shares to earn income. Yan, kailangan nyo ibenta yung shares nyo para lang Tapos known companies yan. Google, Microsoft, Apple, Walmart, Nvidia, Loblaws, RBC. Tapos kailangan nyo malaman to single stocks,
Example, Google, Apple, Microsoft, Nvidia. ETF is group of single stocks siya. So itong ETF is exchange traded funds. So ito example niya is S&P 500, which is a group of 500 American companies. Tapos itong Nasdaq din. Nasdaq is composed of 100 tech companies in US and Canada. Okay, susunod. Spend on assets, not liability. Buy things that make money. Rental homes, stocks, businesses, not liabilities. Cars, gadget, a big house you live in. Yan guys, yun ang isa sa mga ang mga rental, yung mga bahay na pinapaupahan nyo, mga stocks, tapos mga business asset yan. Pero yung mga liability, yan guys, cars, tapos mga gadget, tapos bahay din. Basta isipin nyo pagka yung isang bagay may pumapasok na pera sa inyo, asset yun. Pero pagka yung in-spend mo na bagay lumalabas yung pera nyo, liability yun. Yan, number ito, build passive income. Create income that flows without daily work. Rental income, dividends, royalties, YouTube videos. Active income is using your time to earn money. Passive income is making money while only doing minimum work, or habang natutulog ka, may pumapasok pa rin pera sa'yo. So over time, kailangan nyo ng iyong ma-develop how to make passive income, kasi hindi naman habang buhay malakas ka at nakapagtrabaho ka, di ba? So kailangan mong i-develop tong passive income. To susunod naman, learn how to use other people's money. Borrow money to buy assets like rental property, investment businesses that pay for the loan and give extra cash. Take smart and calculated risk. Yung guys, huwag kayong matakot na na kumuha ng loan. Ito guys, ang ginagawa ito ng mga mayayaman guys. Maski si Trump, ginagawa ni Trump to, hindi niya ginagamit yung sarili niyang pera, which is mayaman na si Trump pero ginagawa niya, kumukuha siya ng loan sa bangko para para makapag-invest pa sa real estate, which is ganun din ang ginagawa ng ibang mayayaman. Kumukuha sila ng loan sa bangko, which is nakakuha lang sila ng malit na magandang interest, which is mababa lang interest nila dahil maganda yung kanilang buying power, saka maganda yung kanilang credit. Tapos avoid lifestyle inflation. Don't spend more just because you earn more. Save, invest the difference. Yan guys, lifestyle inflation. Kuwari nagkaroon ka ng raise, kumikita ka dati ng 1,000, tapos binigyan ka ng boss mo ng 2,000 raise, naging 3,000 na yung sweldo. So karamihan ng tao, ginagawa nila pag tumaas yung sweldo nila, bibili na naman ng mga bagay na maraming bagay na kasi tumaas yung sweldo nila, di ba? So syempre tumaas din yung kanilang spending. So dapat iwasan nyo guys yung ganun. Kailangan pag tumaas yung sweldo nyo, kailangan ganun pa rin yung spending. Kumbaga low lang yung spending. And then the last, think long term, start now. Wealth takes time and money for many years. Avoid get rich schemes. Focus on steady growth. Even tiny steps, saving $10 a day, learning 15 minutes daily, compound over time. Make money work for you, just don't work for money. So yun guys, kailangan maganda talaga mag-invest ka, bata ka pa lang. Mas maganda talaga 18 pa lang mag-invest ka na. At mag-aral ka sa financial education. So ito guys ang secret kung paano yumaman. Nandito na guys. Hindi ako sinishare ko sa inyo guys para kasi hindi ito tinuturo sa mga sa mga school.
Saka saka marami rin mga hindi interesado, pero kung wari interesado ko yung paano yumaman sa legal way, ito ang legit talaga na paraan paano kumita ng paano yumaman. So guys, hanggang dito na lang yung aking video, and I hope na nagustuhan yung aking yung aking vlog for today. So I just wanna let you guys know, ito yung aking disclaimer, na hindi ako financial advisor. So I'm just an amateur investor. So lahat ng mga sinasabi ko dito is only for educational and entertainment purposes only lang. So you guys need to do your own research, lalong-lalo na sa pag-invest sa stock market and sa cryptocurrencies. And also, I'm not responsible sa inyong mga investment, guys. So kailangan you need to do your own research in your due diligence. So I hope guys na nagustuhan niyo itong aking latest video, and I hope to see you soon sa aking susunod na video. Take care everyone. God bless and have a good day. Bye.